Sa isang payapang hingon na ibalong sa bayan ng Rawis, isang raha namumuno sa buong Kabikulan. Siya si Raha Makuso. Nakatakda ang mga anak at kanyang asawa, si Reyna Duan. Isinilak ang bata. Babae ang anak mo. Magayon. Magayon na pangalan sa kanya. Ngunit, sa bayan ito ay ang pagkamatay ni Reyna Duan. Lumaki si Magayong masiyahin, hindi kakikitaan sa kanya ang pagkaulila sa ina. Nagdalaga na si Magayon at siya ang tinaguriang pinakamaganda sa kanilang bayan. Makinis na balat, mabungay na mata, mula nang sa kanya'y salat. Lahat ng kalalakihan sa kanilang nayon ay nangagluhod sa kanya, ngunit wala ni isa sa kanila ang matipuhan niya. Pati na si Pagduga na kilala sa kanyang kakisigan, kung anong kinabantugan, siyang kinababawan. At si Pagduga, malakas siya at matipuno. Dagdag pa na marangya siya. Isa lamang siyang lalaki, gaya ng ibang lalaki sa aking mata, ama. Umabot ang pangalang Magayon sa labas ng kanilang bayan. Umabot ito sa bayan ng Katagalugan, kung saan isang lalaking nagangalang Panganuron ang nagtungong Rawis upang makatagpo ang dalaga roon. Habang naglalakbay sa kagubatan, narinig ni Panganuron ang isang magandang tinig. Sinundan niya ito at siya'y dinala sa isang magandang nilag na nasa harap niya. Siya'y nagtago sa puno, ayaw matakot ang dalaga. Habang naglalaro sa batuhan, si Magayon ay natisod, nayuntog ang ulo at nawala ng malay. Agad namang tinungo siya ni Panganuron upang siya ay iligtas. Bumalik ang ulirat ni Magayon at siya'y nagising sa bisig na hindi kilalang lalaki. Sino ka? Anong ginagawa mo rito? Paumanhin kung ika'y aking nagitla. Narito sana ako upang hingin ang kamay ng isang dalaga. Magayon, kung nakikilala mo siya. Ako si Magayon, at saka nangangarap ka ba? Anong ginagawa ng isang dayuhang tulad mo sa aming nayon? Gaya ng aking sabi, nais ko sana iyong mapangasawa. Kung mamamarapati mo sa Mahigpit ang aking ama. Ano ang kaya mong patunayan? Nabatid ni Pagduga ang namamagitan sa dalawa. Siya'y nagalit, hindi matanggap. Pusong ngayit-ngit, ganti ang pangalan. Kinabukasan, dinakip na hukbo ni Pagduga si Raha Makuso. Kailangang pakasal si Magayon sa kanya, kapalit ng buhay ng kanyang ama. Naganap ang pag-iisang dibdib na labag sa kalooban ng dalaga. Hangad na huwag sanang mabatid ay Panganurong irog niya. Ngunit nakarating kay Panganuron ang balita. Nagpupuyo siya sa galit. Hindi maaaring pakasal si Magayon sa iba. Tadhana na ang nag-ubay.
naantala ang kasal sa pagdating hukbo ni Panganuran. Pagtuba! Madugong labanan, nagtuon si Panganuran at pagtuba, at itas lang si pagtuba. Takbo ang dalaga upang iligtas ang kanyang ama, ngunit isang sibat ang tumama sa kanyang likuran. Nadatna nito ni Panganuran at marahas na tumakbo tulong sa dalaga. Humahagulhol ang binata habang akap ang sinisinta. Patay na ang dalaga. Nagunaw ang kanyang mundo. Nais nilang sumama kung wala ang iro. Natupad ang pangarap ng isang sibat na rin ang lumagot sa kanyang hininga. Si Magayon ang huling naapuhap, sabay sabing, Padaba, taka. Padpataka, daing ibang mumuyahon kundi ikaw. Papadaba, punta ka, sagod pa man kita nilibing ni Rahamakusog na magkatabi sina Magayon at Panganuran. Lumipas sa mga araw at tumumbok ang lupang pinaglibingan ng magkasintahan. Hanggang sa nagkaroon ng pagyanig at nagluwa ang matayog na lupa na sinasabing ginagambala raw ni Pagtuga ang tahanan ng magkasintahan upang kunin ang kayamanang inihandog ni Magayon. Minsan, kapag natatakpan ang tuktok ng bulkan ng ulap, hinahalikan daw ni Panganuran si Magayon. At kung minsan naman ay umuulan, tumatangis daw sa pangulig si Panganuran. Ang pangalan ng bulkan ay hangin sa pangalan ni Magayon, na kalaog na ipinaikli at inawag na Bulkan Mayon. Akyat muna, may sasakyan. Hari yan! Ayaw lang kita lang guys, bago din. Isa, dalawa, tatlo, hindi! Laitanod! Load! Oy, pause. Itigil ang kasal!